Balitang RSAP na mga brothers on the wheel. Nakasagutan nga ni Congressman Busita ang LTO Regional Director dahil sa maling panguhuli ng kanyang officer sa isang rider na nagmulta ng 10,000 piso dahil paso daw ang rehistro nito. Panoorin ng buo ang video mga brad para magkaaral tayo patungkol sa rehistro ng ating mga sasakyan. Ano ito, bodyguard mo? Siya pa yung may-ari ng motor, sir. Humiram ka? Opo, sir. Okay. Dala mo yung ORCR? Opo, sir. Copy lang po. Talagang kailangan kitang makausap. May maganda akong kwento sa'yo. Kaya pala masaya ka. Ito po yung sa resibo lang po, sir, na nakuha ko lang po dito sa may cashier po. Kinuha po nila yung ano, sir, sa releasing. So, yun, sir. Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? Mag-8 na po. 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sinong nag-seminar sa'yo? Dito rin, sir, sa mga PhD. Sinong nagturo? Si Bomber Bird. Naalala mo siya? Saan kita na huli, sir? Sa PRC po, sir. PRC Makati po. Makati. Makati. Nanghuli kami dun, sir. Siya ang nag-ticket sa'yo? Opo, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time na sa kanya. Magpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya kong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Ang tinitignan niya, yung ano, sir, yung model, binilugan niya. Yan. Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Oo, sir. Kasi didibdibang kita, eh. No? Tapos ang pinapaliwanag ko, sir, ito po. Tapos hawak Di ba, niya. mamaya pagdating ni Director, para si Director at saka yung adjudication ang mamamagitan, no? Taga saan ka, kapatid? Ilocos po, sir. Ilocos? Yes. Okay. Pinatawag ka ni Director Almora? Yes, sir. Hello, sir. Director, good afternoon. Good afternoon, Nabala kita, ha? Yes, sir. Si Ma'am Beverly, Wala. Ay, Wala? si Beverly. nakalib. Nakalib? Sino adjudicator natin, Director? Si Director Baltasar. Nandyan? Ano ko siya? Sigurado kang pamilyar siya sa rehistro? Registration? Huwag mo siyang iharap, kung hindi siya pamilyar, magkakahiyaan tayo. Hindi, baka si ano na lang. Pero sila din ang mag-adjudicate, sir. Hindi, kailangan kapatid, yung pamilyar sa registration. Si Kathleen. Sir, si Director Esteban Baltasar. Maraming beses ko lang nakaharap si Director. Siya sa adjudication. Hindi, sir, sa law enforcement. Sa law enforcement. Ikaw ang team leader, no? Hindi, siya yung division chief. Sa field enforcement. Kung okay lang sa'yo, Director, mas komportable ako nakatayo. Masyadong Si Villegas. Patawa po, sir. Nandyan, ha? Ni-request ko, Director, yung team leader niya, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila. Tinanong ko yung enforcer po natin, ilang taon na raw siya? 8 years na sa law enforcement. Tinanong ko, Director, kung siya ay nag-seminar daw. Sino ang nagturo? Si Ma'am Beverly. Ay kaya ni-request ko sana, kaya lang nakalib. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model, eh. Yes, po, sir. Ikaw nga ang nagbilog? Yes, po. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro kasi 2022. Ang certificate of registration, March 8,
2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. Okay. And then, may plaka na siya. Ending 2. Okay. Director, papansinin po ninyo ang MBUC na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon 240. 240 times 3, that is 720. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Kasi from March 2023, ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang February. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado, tapos, magaling yung nagrehistro, in-adjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March. In-adjust ng LTO na dapat kung 2023, 24, 25, 26 March dapat siya mag-rehistro. In-adjust na nung tao ng LTO, sa halip na March 2026, in-adjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Etong ebidensya, Director. Tinikitan siya ni Mr. Villegas. Unregistered. Yan. Oh. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Yes, sir. Kahit, Director, ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official receipt niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito. Kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming. Assuming after the investigation na nakita mali ang apprehension ay ang rider nagbayad na ng 10,000. What will be your recommendation, Director? Why did you admit the violation charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Siyempre, mas marunong ako sa kanya. Yeah. No? Yeah. Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents.
Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ang tanong dito, Director, base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Ganun lang yun. Now, in this case, of our friend, the driver was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, naipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you when you're still in the highway patrol group, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero hindi yan, absolute. Yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That presumption, Presumption lang. Regularity in the performance of duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Yes, that's why, kaya nandito kami. Maging patas tayo in the name of service, Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya, dumulog sa opisina, and we evaluated the documents, and we found out na mali nga ang panguhuli. So, wag na natin pahabain, Director, simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, nakagbayad siya ng 10,000, there is now a protest after the case was settled and paid and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. That is now your point, Congressman, that we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the adjudication is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Now, kalimutan na natin yung issue na yon. What is the remedy? What is the Ngayon, remedy? kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka, dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution, after you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Ay di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung narehistro siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Director. O, verify nyo kung totoo, rehistrado. Assuming, you found out, mali ang apprehension, anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? Ako, Sa ngalan ng public service, on my part, kung ako ang tatanungin mo, Congressman, since he admitted the offense charge, no, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ako, contempt na ako. Kung doon ako sa committee mo, contempt na ako. Oh. Ay, wala tayo sa Kongreso. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know, Congressman. Naintindihan po ba ninyo? Congressman. Huwag na nating pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang,
mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni rider na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ang mali ka talaga. How many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa posisyon dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. Okay, Congressman, huwag hindi na ako mag-appear anywhere. In your committee, ha? Huwag na ako mag-appear doon, baka makonfirm. Baka bawian ko ito. Hindi, baka bawian ko siya doon eh. Di ba, I'm listening ko, hindi, I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, okay, yung sabi mo, you are expecting us to do an investigation. We Yes. will do that. And we will also consider, find out, kasi nga, as far as dito, sa Adjudication. hindi na niya ma-reverse yung pagbayad niya. But, there might be some accounting way, pero it will take time. Oh yes, I agree. It will take time. Maybe 1 year, 2 years. Yes, to Para ma-claim yung Balik-balik 10,000. Anong verification result? 3 years. Oh, 3 years. 2026. Hindi siya March or August. Okay. Oh. So 3 years siya. 3 years siyang rehistrado, brother, enforcer, 3 years siya. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Alam natin, pag naipasok sa kaban ng bayan, hindi katulad yan sa restaurant. Pag napasobrang bayad mo, withdraw mo na. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. And by the way, director, Yes. number 1, please address immediately. Cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. And hindi siya makakwalify for 10 years validity ng lisensya. Iyan natin to. Then, yung demerits niya yung isang importante na kailangan. Yung demerits niya sa system. I-ano namin to na pagka tinanggal namin yung demerits, makikita mo sa records mo. Kasi para maano natin, tatawagan ko si Congressman, sabihin ko na, Kong, natanggal na. Deleted na. So, tignan mo yung, alam mo na yung mag-ano doon? Sa account mo. Kasi doon sa... Hindi, huwag mo nang palaki ang problema niya. Focus na lang siya sa hanap buhay. After 5 years, magre-renew siya. Hindi siya entitled sa 10 years. Babalikan kita. Sigurado yun po. Okay. So, deletion and demerit. Okay na yan. Tapos Conduct investigation and administrative sanction. Okay. Yung 10,000. Yung 10,000 on how to follow later. Yes. Okay na tayo. Okay, Kong. Iwanan ko na po. Yes.